Eto mga minamahal, sobrang gandang development nito. Imagine nyo na lang yan balita. Siyempre dapat magpugay tayo dyan mga minamahal. 'Di ba? Para nang hindi nagagamit sa kasamaan yung pera di umano ng taong bayan. Kasi hindi naman tayo sure kung yung perang mga nandyan ay talagang galing sa kanila. So ngayon sabi dito, ICC can freeze Duterte's assets while trial still ongoing. So meron pong kakayahan mga minamahal ang International Criminal Court na ipa-freeze lahat ng assets, ari-arian ni former President Duterte. Dapat kontakin din nila yung AMLAC dyan, yung Anti-Money Laundering Council para sa mga advice at patnubay at gabay din. So sabi dito sa balita, the International Criminal Court said it can already freeze the asset of the former President Duterte even while trial for his alleged crimes against humanity is still ongoing. Kasi sa totoo lang, yung pera ni Duterte at pera ni Sara Duterte talagang nakakalula. Mga minamahal, sa totoo lang. Malulula ka sa dami ba namang bank account. Tapos hindi natin alam kung saan nanggaling yung mga yan. Oy, by the way, mga minamahal maisingit ko lang yung yung patungkol nga po dito sa issue. Nung panahon ng pandemonyo. Alam niyo yung issue ng pandemonyo na merong 8.6 billion, i-search nga natin 8.6 billion pharmaceutical si Dilima yung nag-reveal niyan Dilima. Yung Pharmally scandal, mga minamahal. Naalala ninyo yung Pharmally scandal na in-reveal ni former Senator Leila de Lima. Ito. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan ano yung nakalagay dyan? De Lima, Duterte is the mastermind behind 8.6 billion Pharmally heists. So imagine yung mga minamahal panahon ng pandemonyo, nagkalubog-lubog tayo sa utang, tapos 1/3 lang yung nagastos na inutang ni former President Duterte sa ibang bansa, tapos nasaan napunta yung iba. 'Di ba? Magkano lang ba yung inilaan sa ayuda? Magkano lang ba yung inilaan sa pandemonyo? 500 plus billion. Pero magkano yung inutang? 6 trillion. 'Di ba? So ngayon, hindi nagastos lahat ng perang iyon, yung 6 billion na yon. So saan napunta? 'Di ba kaya nga sabi ko, pwede nating isingit tong katarantaduhan ni former President Duterte. Beside, yung yung mga bank account, na joint bank account ni Sara Duterte at ni former President Duterte. At saka yung huling labas nila ng SALN, mga minamahal, taong 2017 pa. 'Di ba? Hindi nga nila dineclared kung magkano yung net worth nila So walang transparency. Wala tayong nakikitang accountability. While itong si Sara Duterte humihingi ng transparency and accountability, bakit kayo naging transparent ba? 'Di ba? Basahin lang muna natin itong mga minamahal For opposition Senator Leila de Lima, President Duterte is clearly the mastermind behind the 8.6 billion awarded contracts to Pharmally Corp after he already admitted direct and close link both to the official who made the award and businessman associated with Pharmally. Natatandaan ninyo si Christopher Lau, si Michael Yang, di ba natatandaan ninyo yung mga pangalan niyan, mga minamahal? Sabi nga ni Attorney Claire Castro, siguro kaya in-appoint mo si Michael Yang kasi nagbabayad ka din ng utang na loob, Ako'y nagtatanong lamang, di ba? Sila yung sila yung mga kumupal sa atin panahon ng pandemonyo, ginawang negosyo ang pandemic. Hindi ba naman mga tanga tong mga hayop na to? At inireveal yan ni Duque. 'Di ba? Sabi pa nga ni Duque, may 47 billion na pera dapat sana ng DOH i-transfer doon sa PSDBM. Sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung PSDBM na yan? Yan po yung bumibili ng mga ballpen, papers, bags, mga minamahal ng ahensya ng gobyerno, and etc. Ngayon, ang problema kasi, hindi naman yan na head ng PSDBM yung pamimili ng gamit sa DOH. Di ba kaya dapat, kunyari,
Pag teacher ka, sino yung dapat bumili ng mga gamit mo? 'Di ba? Teacher din. 'Di ba? Kapag ikaw ay isang nurse, sino dapat yung bumili ng mga equipment? Dapat mga nasa field din ng medical field kasi sila yung may alam. Kaso ang nangyari mga minamahal, from PSDBM, from DOH, inilipat yung pondo sa PSDBM. So ngayon, kaya napansin ninyo, mahal yung face mask, mahal yung face shield, mahal ng gamit noon. Kasi nga kinupal tayo, overpriced. Kahit nga yung laptop sa DepEd, PSDBM yung bumili. Overpriced na laptop. Nagigets ninyo, mga minamahal? Grabing katarantaduhan at kalokohan ang ginawa ni former President Duterte. Yan yung pag-aamin ni Duque. Diba? During that time, mga minamahal, kung matatandaan ninyo, nasa health emergency, state noon. Diba? So, kailangan natin bumili ng mga gamit. Kaso ang nangyari, kinupal nga tayo. Kaya nga, deserve lang talaga. Alam nyo, nung nakita ko tong balitang to, yung ipipraise yung asset ni former President Duterte, nasa na ba yun? Yan o. Nakita ko yan, deserve niya naman talaga eh. Diba? Tapos si Sara Duterte, tahimik sa issue na yan. Bakit tahimik itong si BP Sara? Matanong lang, sa issue ng ama mo, sa 8.6 billion, bakit tahimik ka? Vice President Sara Duterte, magsalita ka. Involved ka din ba? May natatanggap ka din ba? Ano ba? Diba? Kala ko ba mahal niyo yung Pilipino? Kung mahal niyo yung Pilipino, wag niyo kaming lukuhin. Paglingkuran niyo kami sa halip. Yun ang nararapat niyong gawin para nang sa gayon makabawi kayo sa amin. Kami yung naglukluk sa inyo, dapat supposedly kami yung pinaglilingkuran ninyo. Public servant kayo eh. Diba? So para sa akin, deserve lang talaga na ni Digong na i-freeze yung kanyang asset. So according to Ian Cruz, yan, balita. Tuesday, the freezing of Duterte's asset will ensure that there will be enough money to pay for possible damage to the victim of his deadly drug war. Magtitira ng pera para pambayad sa mga kinupal ni Digong sa AJK niya. On the ICC website, the Office of the Prosecutor will collect final information of the suspect from the start of the hearing. Once a warrant of arrest or summon to appear is issued, a request may be issued for the identification, tracing, or freezing the property and assets of the suspect. Meanwhile, the registry or those who perform the non-judicial function of the ICC will be responsible for searching and recovering the assets of the litigated party. It will also request assistance from states and intergovernmental organization to recover the said asset. Okay, however, the complication when the country where the freezing asset of the accused is requested is not covered by the Rome Statute is not a member of, yun lang, the member of the ICC, yun lang. Pero mga minamahal, kung ito ay magkakaroon ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay natin sa AMLAC kung kinakailangan. Sabi po yan ni Presidential Communication Office, Claire Castro. Okay. Okay, yan po yung gagawin. Papatingnan sa AMLAC kung ano ba yung nakarapat na gawin. So, deserve, mga minamahal. Yan lang yung masasabi ko. Deserve. Alright, so yun po. Anyway, so pahingi lang po ako ng comments ninyo mga minamahal. Comments, likes, and share. And also don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more updates. Yun lamang po. Maraming salamat mga kababayan.